Ang kwento ng isang ina at ang anak. Sa isang maliit na baryo, may isang mag-ina na magkasamang namumuhay sa hirap ngunit puno ng pagmamahalan. Si Aling Teresa, ang ina, ay isang masipag na labandera. Tiniis niya ang init ng araw at lamig ng gabi para lamang maitaguyod ang kanyang nag-iisang anak na si Liza. Sa kabila ng kahirapan, pangarap ni Aling Teresa na makapagtapos ng kolehiyo si Liza upang magkaroon ito ng magandang kinabukasan. Mula pagkabata, pinalaki ni Aling Teresa si Liza ng may pagmamahal at pangaral. Lagi niyang sinasabi, "Anak, edukasyon lang ang tanging yaman na maipapamana ko sa iyo. Huwag kang susuko, kaya mo yan." At si Liza, sa kanyang murang isipan, ay nagpangako sa kanyang ina na magsusumikap siya sa pag-aaral. Ngunit habang tumatagal, lumalaki si Liza at nagsimulang maramdaman ang bigat ng kahirapan. Lalo na nang siya'y pumasok na sa kolehiyo, kung saan nakilala niya ang mga kaklase na galing sa mga mayayamang pamilya. Nahihiya si Liza sa kanyang kalagayan, lalo na sa itsura ng kanyang ina na madalas siyang sinasalubong sa eskwelahan nang nakasuot ng simpleng duster at dala-dala ang mga labahin. Isang araw, sumakay si Liza sa jeep pauwi galing eskwela. Habang nasa loob siya, nakita niya ang kanyang ina na sumakay din, dala-dala ang isang basket ng damit na kanilang pinaglaba. Napansin ni Liza na may mga kaklase siyang kasakay, kaya't biglang bumilis ang tibok ng kanyang puso. Nang mapansin siya ng kanyang ina, umiti ito at tinawag siya, "Liza, anak." Ngunit sa halip na lapitan ng ina, ibinaling ni Liza ang tingin sa bintana at nagkunwaring hindi siya kilala. "Sino yan? Parang tinatawag ka, Liza," tanong ng isang kaklase. "Wala yan, hindi ko kilala," mahina ngunit madiin na sagot ni Liza, habang pinipilit itago ang kanyang mukha upang hindi makita ang luha na nagsisimula ng pumata. Ang mga salitang iyon ay tumusok sa puso ni Aling Teresa, ngunit nanatili itong tahimik at nagkunwaring hindi narinig ang sinabi ng anak. Hindi na siya nagpilit lumapit kay Liza. Nang bumaba si Liza ng jeep, hindi na niya nilingon pa ang kanyang ina. Kinabukasan, naisip ni Liza na bumawi sa kanyang ina. Gusto niyang humingi ng tawad, ngunit pagdating niya sa kanilang bahay, natagpuan niya itong walang malay sa sahig. Dali-dali niyang dinala ang ina sa ospital, ngunit huli na ang lahat. Binawian na ng buhay si Aling Teresa dahil sa matinding pagod at sakit na matagal na niyang tinitiis. Habang yakap-yakap ang malamig na katawan ng kanyang ina, bumuhos ang luha ni Liza. "Patawad, inay. Hindi ko sinasadya. Mahal na mahal kita." Ngunit ang mga salitang iyon ay hindi na maririnig ng kanyang ina. Sa puntong iyon, napagtanto ni Liza ang tunay na halaga ng sakripisyo ng kanyang ina. Ang kanyang kahihiyan at pag-abandona sa kanyang ina ang naging pinakamabigat na pagsubok sa kanyang puso. Mula noon, dinala ni Liza ang aral na ang pagmamahal ng isang ina ay walang kapantay at ang yaman ng puso ay higit sa anumang material na bagay. Nagtapos si Liza sa kolehiyo bilang parangal sa kanyang ina, ngunit ang lungkot at pagsisisi ay nanatili sa kanya. Araw-araw, nagdadasal siya na sana, sa kabilang buhay, ay maramdaman ng kanyang ina ang kanyang walang hanggang pasasalamat at pagmamahal. Ang gintong aral sa kwento ay ang pagpapahalaga sa sakripisyo at pagmamahal ng mga magulang, lalo na ng isang ina. Ipinapakita ng kwento na hindi dapat ikahiya ang mga taong nagmamahal at nagsasakripisyo para sa atin, kahit na sila ay nasa simpleng kalagayan lamang sa buhay. Ang yaman ng puso at ang tunay na pagmamahal ay hindi nasusukat sa material na bagay o panlabas na anyo, kundi sa kabutihang loob at pagmamahal na ipinapakita ng mga magulang para sa kanilang mga anak. Sa huli, pinapaalala ng kwento na hindi dapat maghintay ng pagkakataong mawala ang isang mahal sa buhay bago natin ipakita ang ating pagpapahalaga at pasasalamat sa kanila. Ang pagmamahal ay dapat ipakita at iparamdam habang may pagkakataon pa, dahil sa pagkawala ng mga mahal natin, ang pagsisisi ay wala nang magagawa. Para sa tuloy-tuloy na kwentuhan, at sa iba pang gintong aral mag-subscribe na sa ating YouTube channel. At pindutin na rin ang notification bell para updated ka sa susunod nating mga video.